Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na susunod na linggo o sa susunod na linggo at supply ng langis sa bansa, ating aalamin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po. Director, sa ngayon po, kumusta po ang supply ng langis sa bansa? May sapat po ba tayong krudo at produktong petrolyo habang patuloy nga po itong tension pa rin sa Middle East? Well, ang ating cut-off palagi sa monitoring ay every Friday, no? So, ang recent report will be done today. Isasubmit to sa atin, bukas to natin makukuha. So, I will be reporting yung last week, no? Yung last Friday. Yung atin hong gasoline that was as of May 22, no? Ay nasa 45, almost 46 days supply tayo sa gasolina. Sa diesel nasa 42, almost 41 days supply. Kerosene nasa 139 days supply. Jet fuel nasa 66 days supply. Fuel oil nasa 47 days supply. At ang LPG po natin ay nasa 41 days supply. Ang ating pong minimum inventory requirement ang nasa regular. Yes, Director. Nahihirapan lang po dati sa ating pinag-uusapan ni Director Abad sa nangyari. Ulitin lang natin habang nire-establish natin yung linya. 46 days sa gasolina, 41 days sa diesel. 100, bumalik na ba sa Director? Mukhang naririnig ko na siya. Hindi pa. 139 days sa kerosene, 56 days sa jet fuel, at 47 days sa fuel oil. No? Napakahalaga ng ganyang impormasyon kasi maririnig natin na talagang tinututukan ng ating gobyerno na hindi tayo mawawalan ng langis. Yes. At kaugnay nga po ng balitang yan, no, pinalawig yung ceasefire ng US at ng Iran. So inaasahan natin na magkakaroon nito somehow ng epekto sa presyo ng langis. Well, with the forecast na inilabas natin kanina dito sa PTV, at least 4 pesos ang rollback na inaasahan sa gasolina and around 7 pesos naman sa diesel. So malaking bagay yan para lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho na gumagamit ng produktong petrolyo. Oo. Yung mga 4 pesos na bawas na yan, lalo na yung diesel, no? 7 pesos ang ginagamit ng ating mga super. Saludo tayo sa lahat ng mga namamasahe ngayon. No? Yan ang literal na nagpapatakbo ng ating mga sasakyan, mga bus, mga jeep na nagdadala ng ating mga kababayan sa kanilang mga opisina, sa mga palengke, at yung mga produkto na ating kinakain at ginagamit. Yeah. Director Abad, welcome back. May mga ulat na posibleng magkaroon ng panibagong paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ano po ang inaasahan, sir, dito pagdating sa oil prices next week? May pag-asa po ba ang rollback o mas mataas pang presyo ang dapat asahan ng mga motorista? Sir, go ahead. Well, malaki na ho ang tsansa kahit 4 na trading days pa lang tayo for this week. Hinihintay ho natin yung result of Friday, but mataas na ho ang tsansa na may rollback ho tayo sa gasoline na aabot, estimate pa lang ho naman to, pero mukhang aabot tayo ng 4 pesos. Sa diesel, aabot tayo ng 8 pesos. And kerosene, baka umabot tayo ng 10 pesos per liter ho lahat ito. Okay. Well, magandang balita po yan at malaking bagay yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga masada. Pero Director, may mga nagsasabi pong posibleng muling umabot sa halos 100 piso ang presyo ng kada litro ng diesel sa ilang lugar. Gaano po katotoo ang pangambang ito at paano po ito may iwasan? Well, ang range natin ay umaabot na lang ng pag mag-implemento tayo nitong 8 peso sa diesel, baka umabot na tayo sa range ng 70 to 80, no? Kasi ang laki na ho ng bawas na to. Though hindi pa tayo makabalik sa 55 before to 65, no? But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi po. At naramdaman natin before, more than 100. Ang diesel umabot around 140. So medyo kalahati na ho tayo dun. At mukhang ito dahil maganda ho ang naging resulta sa mga pronouncement ng negotiation between US, Iran,
Kaya nararamdaman ho natin itong mga pagbabalik dun sa level na hindi naman gaanong kalapit, pero hindi naman kapareho nung before the war, pero malapit na ho tayo dun. So, unless magbago ho ang sitwasyon sa peace talk, hindi malayo ho na bumalik ulit tayo sa ganong sitwasyon as before. Opo, tama po yun, Director Abad. May dagdag ko lang, no? Si Secretary Sharon Garin na talagang hands-on na. Hindi ko makalimutan, nakita ko sa mga personal page niya yung pagpasok ng mga barko-barko ng mga langis para mapababa yung presyo. Ngayon po, ayon sa ulat, nationwide na sir yung pagpapatupad ng 10 pesos na fuel subsidy para sa public utility vehicles. Ano po yung mga detalye or updates natin tungkol dito, sir? Well, ang maganda hong balita dito, tuloy-tuloy ho ang 10 peso implementation ho natin. In fact, ang atin hong onboarding ng gasoline station, meron na ho tayong around 1,263 na gasoline stations with tarpaulin na ready to accommodate. In fact, ang ating hong claims, umaabot na ho ng since nagsimula ho tayo nito, around 6 weeks ago, meron na ho tayong claims na ipamigay, in other words, na around 40 million pesos sa mga PUJ and UB Express. Ito lang ho muna ngayon ang kino-cover na type of vehicles at iisang product pa lang po, which is diesel. So, may tinatarget pa ho tayong mga priority routes at pag ito'y natapos na ho in the coming week, depende na ho sa pag-uusapan, baka ang nararamdaman ho natin ay baka i-expand ho yung coverage, sana matuloy yan, with other types of vehicles. Pero for the meantime, ang inoobserbahan po ngayon ng opisina ng agency ng DOTR, DOE at saka ng Office of the Executive Secretary ay kung ito'y tutuloy-tuloy at magiging successful. At mukha naman nagiging successful na dahil ang taas na ho ng claims when we started that almost 6 weeks ago. Okay. Well, Director, para naman mabawasan ang dependence ng Pilipinas sa inaangkat na langis, kumustahin po namin yung mga efforts at mga hakbang ng DOE at ng pamahalaan sa pagpapalakas ng renewable energy at alternative fuels. Well, tuloy-tuloy ho yan. Yun nga lang, hinihintay ho natin yung development na umaabot din ho ng taon-taon, no? Pero tuloy-tuloy ho ang awards ng mga service contracts for renewable energy projects. At tuloy-tuloy din naman ho yung ating pagkakaroon, hindi lang pagkakaroon ng inisyatibo, no? But yung mismong pag-i-implement ng batas na mapalakas pa ang entry at utilization ng Philippines, no, on transition to electric vehicle. Ito ho talaga ang malaking dalawang aspeto na malaking makapagbabawa sa ating dependency sa fossil fuel. Ito ho talagang dalawa, which is the increase in renewable sources sa ating electricity or power mix. At the same time, yung pagpapababa ng ating dependency sa conventional vehicle towards electric vehicle. It's good to note na ang average natin na nakikita na ngayon, umaabot ng around 10% on the monthly sales. Around 40 to 50,000 vehicle sales in a month, mga around 10% na ho dyan or around 4,000 to 5,000 units ay mga related sa electric vehicle type of vehicles, no? At we would like to push pa rin ho itong target na sana tumaas na ho. Like in China ho, nasa around 50% na ng kanilang mix of sales ay mga electric vehicles. Sana umabot ho tayo doon kasi 70% ng ating fuel consumption ay itong mga land transport. So kung yan po ay mapapa-transition natin ng mabilis sa electric vehicle, malaki ho ang magiging kabawasan sa vulnerability natin sa volatility ng price ng fuel.
Director Abad, no? So napag-usapan niyo rin kasi yung paglipat ng energy sources. Meron ho ako itatanong lang kung kaya lang po ninyong sagutin yung sa usapin ng solar power. Dahil nabanggit niyo na electric vehicles at pinapataas natin yung dami ng mga electric vehicles as alternatives dun sa ating mga gas and diesel fueled. Ano ho naman yung mga inisyatibo para ng Department of Energy para mapalawak pa ang paglagay or paggamit ng solar power sa mga residential areas? Well, ang ngayon nga ho, ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no? In fact, marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level. So I think it's no longer a question kung gagamitin ng even to the extent ng residential level, but it's a question na masiguro lang yung safety, no? At tama naman ho yan, pinag-uusapan na sa Congress, at mukhang yun ho ang development na kailangan. At the same time, dyan sa pinag-uusapan sa Congress, siguro maganda na rin na magkaroon na tayo ng definitive direction in terms of the period or time frame kung saan mukhang i-enforce na ho talaga natin yung paggamit ng electric vehicle. Kasi ngayon, nagiging dependent lang ho tayo sa discretion nung mga users, yung mga consumer, no, na bumibili ng vehicle. But at some point, dapat siguro mapag-usapan na hanggang anong period talaga natin i-allow yung entry pa rin ng conventional vehicle vis-a-vis yung gusto natin na makatransition talaga tayo dun sa electric vehicle. So, yan ho ay napag-uusapan na sa Congress at mukhang kung matutuloy ho ang usapin na yan, baka masettle ho ang mga issues na yan. Mhm. Speaking of switching to electric vehicles, Yusek, malaking bagay kasi given na tropical country tayo, malulubos natin yung solar energy, yung renewable energy. Oh, and parang niririnig na ni Director Abad, no? Kaya ako tinanong yung tanong na yun, off-script yun eh. Okay. Kasi kakakabit ko lang rin ng solar sa bahay ko at nag-iisip na rin ako ng electric vehicle. So yun yung tanong, dahilan ko bakit ganun. Alright. Well, mensahe nyo na lang po, Director, sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, sir. Magandang balita ho at mayroon ho tayong inaasahang rollback. Ang atin lang hong pinangangambahan na sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon doon sa peace talk. At doon hindi man tayo makabalik sa 55 to 65 range, at least makalapit lang ho tayo kahit above nasa 70 to 80 range. At hihintayin na lang ho natin na makabalik ho yung mga nasirang facility doon sa Persian Gulf. At definitely, pag naayos na ho yun at meron na hong uling normal flow of oil from the Persian Gulf, ay sigurado ho, baka magkaroon ho tayo ng mas magandang price at asahan nyo lang na imo-monitor ho palagi at mag-update ho palagi ang Department of Energy on a weekly basis doon sa trend ng price. Ang galing talaga ng Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Thank you, sir.